So, pag-usapan po natin itong inihayag ni retired Chief of Staff at naging dating National Security Advisor Hermogenes Esperon. Si General Esperon po ay naging pinuno for 6 years ng National Security bilang National Security Advisor, NSA, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At isa po ito sa mga kinikilala at nirerespeto sa hanay po ng mga sandatahang lakas natin. Naging Chief of the Army at naging pinunong general ng Armed Forces of the Philippines, mga kababayan. Ito po ang kanyang binanggit na kung mayroong organisasyon na patuloy na lumalakas at lumalaki, ito yung ROAR, yung Retired Officers and other security sector organization, ROAR. No? Dahil ang grupo po na RAGE, yung Rage Against Corruption and for Government Accountability, na pinamumunuan po ni Davao City Mayor Baste Duterte, mayroon din pong iba't ibang organization. Kagaya po ng amin, may kampilan din po kami, katipunan ng mga mamamayang Pilipino, which is ang tutok naman namin mga basic sectors, mga manggagawa, mga magsasaka, mga overseas Filipino workers, mga kabataan, kababaihan at mga urban poor sectors at iba pa. Sapagkat naniniwala din po kami sa kampilan na kailangan po magkaroon ng lakas ng pagkakaisa ang ordinaryong sektor ng mamamayan upang hindi lamang sa pagsusuporta sa mga programa ni Vice President Sara Duterte, kundi sa paninindigang ipagtanggol din po ang ating mga karapatan at kabutihan bilang mga mamamayan. Lalo na sa panahon na malaganap ang korupsyon at sistematiko po ang pandarambong at paglilimas sa kabanang bayan sa pundo ng pamahalaan, na ang nangungunang gumagawa nito ayon sa paniniwala ngayon ng mamamayan ay gobyerno mismo ni Marcos Jr. at ang pinsan niyang sila Romualdez at ang tinatawag ni Ginoong Saldico na sindikato sa gobyerno. Yan, kaya tayo bumuo ng kampilan para magsulong ng agenda ng pagkakaisa ng mamamayan for good governance, isulong po ang matuwid at tunay na people's agenda upang ang kabutihan at kapakanan at pag-unlad ng kabuhayan, ekonomiya at mga komunidad ng ating ordinaryong mga mamamayan ay matutukan sana ng matino na pamumuno sa gobyerno. And of course, para mapatigil na at maitakwil, no, maibasura na ang pangungurakot na nagaganap sa ating gobyerno. Ano pong kahalagahan nitong paglaki at paglawak ng mga Retired Officers Association na aktibo na sa pakikilahok upang marinig din ang boses ng mga sundalo at kapulisan na naglingkod po sa ating bayan at upang sila ay maging bahagi po ng proseso ng paglawak at paggalakas ng demokratikong oposisyon ng mamamayan sa kasalukuyang administrasyon na nabubulok at hindi nararamdaman ng mamamayan ang matino at matuwid na direksyon at mga programa sa ilalim ng administrasyong Marcos Jr. May respeto po ang lipunan, no? Ang ating mga mamamayan kung ang nagsasalita po at nagpapahayag ay mga nanggaling din sa serbisyo, sa security sector. Ang ibig sabihin po na sila ay hindi basta-basta magsasalita na lamang at maghahayag ng kanilang saloobin kung wala po silang nakikita na mga malulubha at seryoso na kamalian na dapat maituwid at dapat mapuna at maitakwil. So mantakin mo, mga retirado na ito, wala na sa serbisyo at more than 30 years ng mga buhay nila at ng kanilang lakas bilang mga bahagi ng sandatahang lakas at ng ating puwersa ng kapulisan at uniform services, ay ginugol nila yan sa paglilingkod ng ating bayan only to experience na sa kasalukuyang sitwasyon ay hindi na po maampat-ampat at wala na sa ano pa mang mga antas na pwede mo pang ma-justify na sige lang kay maliit lang naman na isyong korupsyon. No,
Talagang this is now a most scandalous, the greatest robbery of the government by a government itself. Itong 1.9 trillion pesos na pinagnanakaw at pinagdurubo, kinulimbat at kinurakot at pinagdarambong mula sa presidente, pababa sa mga kongresista, ilang senador, pati po sa burokrasya ng gobyerno and mga kawatan ng mga kontraktor. Lahat po nagsama-sama na naging parang buong sindikato na ang gobyerno under the administration of Marcos and Romualdez. Ito po ang pinopoint out ng mga retired officers and mga military and police officers na nakikilahok ngayon sa pag-usbong ng democratic opposition movement sa Pilipinas. And we're happy na mayroong mga grupo na ganito. Mayroong Rage, mayroong Roar, mayroong Kampilan. Ayan. At ang Kampilan po ay nakatutok naman kami sa pakikilahok ng mga batayang sektor ng lipunan upang magkaroon din ng boses ang higit na nakararaming mahihirap at hindi po nabibigyan ng pagkakataon na sila ay maging bahagi ng mga proseso ng pag-angat ng lipunan at sila ang unang nabibiktima kapag kurakot, bulok, magnanakaw at sindikato ang umiiral na administrasyong umahawak sa kapangyarihan sa gobyerno. Yan naman po ang tutok ng Kampilan. So, congratulations po General Hermogenes Esperon, sir. Nakatrabaho po namin kayo. Nakatrabaho namin ito si General Esperon. Kaming mga dating kadre at naging dating mga pinuna at opisyal din po sa kilusan ng CPP, NPA, NDF sa tinatawag namin dati na revolusyonaryong kilusan nang kami po ay nagbalik loob, no? Halimbawa, si Ka Eric, naging aktibo ang partisipasyon ko sa pagbubuo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, and si General Hermogenes Esperon po when he was the National Security Advisor together with General Anyo when he was the DILG Secretary, at sila Colonel Allen Capuyan yung sa National Commission for the Indigenous People, sila Lorraine Badoy, sila General Parlade, nakasama po namin yan sa pagbubuo noon ng programa ni Pangulong Rodrigo Duterte na National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or the NTF-LCAC. Kaya naman, natutuwa tayo sa kanyang pahayag dito sa pagtitipo ng mga leaders sa Mindanao ng Rage. At ito po ay nakatutok sa mga opinyon at pananaw na nabubuo ngayon sa hanay ng mga retiradong general, mga colonel, mga iba't ibang officials na nanggaling po sa iba't ibang mga branch of service sa Armed Forces of the Philippines and even sa Philippine National Police. Ano pong ipinapakita nito? Bagamat wala po ang aktwal pa na mga pagkilos na malakihan dyan sa EDSA, pareho po ng people power na mga build-up activities, pero hindi na po maitatanggi ng gobyerno ni Marcos na lumalakas at lumalawak po ang diskontento ng mamamayang Pilipino. Simula pa sa pagka-bulgar ng pinaka-iskandaluso at nakakapanlumo, no? Very disheartening at very enraging, no? Nakakagalit na uri ng pangyayari sa kasaysayan ng modernong politika at gobyerno sa Pilipinas. Mantakin mo 1.9 trillion pesos ang kinulimbat at sistematikong nakurakot mula sa antas ng Malacanang pababa, no, hanggang sa mga kongresista, sa DPWH at iba't iba pa mga sangay ng gobyerno. Pero lalo na sa flood control projects, mga kababayan. At kung paano kinatay at ginawang estafa, no? Hino-hold up ng gobyerno at pinagnanakawan ang sarili niyang gobyerno at the expense of impact on poverty and misery against the people. Mataas na pataas po ngayon ang epekto sa kahirapan ng buhay ng mamamayan dahil dito sa
napakalubha na pandarambong at korupsyon sa gobyerno ni Marcos Jr. at ni Romualdez. Ang epekto po nito, una, ay nawala o bumababa tuloy-tuloy ang income ng mamamayan at almost 60%, no? 6 sa bawat 10 Pilipino ang hindi na halos maikumpleto pa at maitawid ang 3 beses na pagkain ng kanilang pamilya. The self-rated poverty and hunger, umaabot po yan sa 58%, no? So kulang-kulang sa mga 70 million Filipinos ang nakakaranas po ng kakulangan sa pagkain dahil sa pagbagsak at pagkawala ng kanilang income o kita at pagkawala ng oportunidad na makapagtrabaho o makapaghanap buhay sila. And yet, inuuna ng gobyerno ni Marcos ang maruming laro sa politika. Atake kaliwat kanan para durugin, pasamain, at paluhurin at lumpuin ang Duterte political camp, lalo na po ang ginawa nila kay former President Duterte at sa ngayon sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Ang epekto nito po, mas lalo lamang lumalala ang krisis sa politika na nagpapalubha pa sa krisis ng ekonomiya dahil walang matino at malinaw na direksyon ng gobyerno ni Marcos na iangat ang ekonomiya, palakasin at patatagin ang agrikultura at isulong ang pagtatag at paglago ng industriya na siyang magbubunsod at magbubunga ng trabaho at income para sa mas higit na nakararaming milyong-milyong Pilipino na umaasa sa pagtaas at paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagpupundar ng mga haligi ng pag-unlad sa agrikultura, sa industriya, sa manufacturing at sa iba pang aspeto ng ekonomiya. Nakikita natin araw-araw, puro laro sa politika ng apoy ng maruming maniobra para durugin ang Vice Presidente. Durugin ang Senado, gamitin ang mga banyaga at dayuhan na instrumento kagaya nitong ICC lamang maparalisa o mademoralize at mapapahina ang mga political opposition na kagaya ng ginagawa nila ngayon kay Senator Bato de la Rosa at sa iba pang mga personalidad, including si Ka Eric. 5 po ang active cases ko in court and halos linggo-linggo, pabalik-balik po ako sa court para lamang mag-attend sa mga hearing and court schedule. Bantakin mo yan mga kababayan. Para lang tumahimik ako, maperwisyo ako, at ako ay mabibigatan sa mga requirements ng financial sa nangyayari po sa mga kaso na kaliwat ka ng isinasampa nila. Ganon din po sa ilang personalidad na kagaya ni Ka Eric, na very vocal, uncompromising, and nagpapatuloy na hindi tayo nagpapatinag o napanghihinaan ng loob na magsalita ng tungkol sa katiwalian, pandarambong at kabulukan sa gobyerno habang tayo ay nagsusulong ng paninindigan ng alternatibo na pamumuno at pagreforma sa gobyerno para po masimulan at maipagdaloy ang mga pagbabago at reforma sa gobyerno. Kasama po ang pagtutok sa ekonomiya at kabuhayan ng mamamayan at ng buong lipunang Pilipino.